Ngunit mabilis na ipinaalala ni Arthur na nakakaramdam pa rin siya ng sakit sa kabila ng lahat. Sa huling bahagi ng proseso, sinimulan ni Varian ang pagsindi sa mana core ni Arthur sa pamamagitan ng pagbuhos ng malaking halaga ng kanyang sariling mana. Binalaan niya si Arthur na maaari lang itong maramdaman na parang init, pero isang malakas na pagsabog ang sumunod. Pareho silang natapon ni Tesha. Nang humupa ang enerhiya, nakitang nakahandusay si Arthur ngunit tila ayos naman. Sa gulat ni Varian, muling tinanong nito kung anong nilalang ang nagbigay ng kanyang beast will kay Arthur. Walang pag-aatubili, sinabi ni Arthur na ito ay isang dragon. Lubos na nabigla si Varian, hindi makapaniwalang isang tunay na dragon tamer ang kanyang tinuruan, kalaunan, habang nagpapahinga si Arthur sa kanyang kama. Tahimik na nakaupo si Varian sa kanyang tabi. Nagbiro si Arthur tungkol sa naging reaksyon ni Varian kanina, at bahagyang napahiya ang matanda. Pagkatapos nito, ibinalita ni Varian ang hindi inaasahang balita. Ang pag-alis ni Arthur mula Eleanor ay itinakda na sa loob ng 4 na buwan, mas maaga ng halos 2 taon sa inaasahan. Paliwanag ni Varian, ito ay dahil sa kumpirmadong pagdaraos ng isang interracial tournament sa pagitan ng kabataan mula sa 3 kaharian. Bubuksan ang mga portal sa lungsod ng Xerus sa Sapin na mag-ugnay sa Eleanor at sa kaharian ng Darv. Sa wakas, makikita na ni Arthur ng personal ang kanyang mga magulang, na ilang taon na niyang tinitingnan mula sa malayo sa tulong ni Rinya. Nagtaka si Arthur kung kaya ba wala si Tesha ay para maipagbigay alam sa kanya ito ng pribado. Bago umalis, tiniyak ni Varian na siya na ang bahalang magpaliwanag kay Tesha at sinabing ang natitirang 4 na buwan ni Arthur ay magiging mas mahirap pa ang pagsasanay kaysa dati. Nang mag-isa na si Arthur, nagmuni-muni siya tungkol sa nalalapit na pagbabalik. Ngunit bigla niyang napansin ang itlog na ibinigay sa kanya ni Sylvia, ang dragon na nagkaloob ng kanyang beast will. Nagsimulang magliwanag ito at gumulong mula sa sofa. Napatingin si Arthur habang dahan-dahan itong nagkakaroon ng bitak, isang palatandaan na may isang pambihirang nilalang ang malapit ng isilang, at dito nagtatapos ang chapter 26 ng The Beginning After the End. Patuloy lang po sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Maraming salamat.